Yan, salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Dito po tayo sa morning devotion, DFC morning devotion. Purihin po ang Panginoon na tayo ay may pagkakataon pong mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po may pagkakataon na tayo ay lumapit muli sa ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Talagang mabuti ang Diyos sa ating buhay. So, andito po tayo sa DFC Abu Dhabi, UAE. Purihin po ang Diyos at tayo nabigyan ng pagkakataon na tayo po ay magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Purihin po ang Diyos at bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung biyaya mo'y sapat sa amin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Biyaya mo'y sapat sa amin. Yes, Lord. At minamahal kayo ng lubusan. Mukha nyo'y nais ko mamalas. Yes, Lord. Hallelujah. At minamahal kayo isa pa po sa umpisa. Hallelujah, Jesus. Biyaya mo'y sapat sa amin at minamahal kayo ng lubusan. Mukha nyo'y nais ko mamalas at minamahal kayo ng at nang ako'y manalig na tuto ng magtagumpay, kung nang hihinay pinalalakas, kung ako'y bumabagsak, kamay mo ay laging nariyan. Jesus, lubos kayong minamahal. At nang ako ay manalig, hallelujah. Ako ay manalig na tuto ng magtagumpay, kung nang hihinay pinalalakas, ako'y bumabagsak, kamay nyo ay laging nariyan. Yes, Lord. Jesus, lubos kayong minamahal. Isa pa po sa umpisa, hallelujah. Biyaya niyo sapat sa amin. Thank you, Jesus. At minamahal kayo ng lubusan. Mukha nyo'y nais ko malas. At minamahal kayo ng lubusan. At na ako ay manalig, hallelujah. Manalig na tuto ng magtagumpay, kung nang hihinay pinalalakas, ako'y bumabagsak, kamay nyo ay laging nariyan. Jesus, lubos kayo minamahal. Sa ulit po pagkakataon na ako manalig, nang ako ay manalig na tuto ng magtagumpay, kung nang hihinay pinalalakas. Thank you, Lord. Hallelujah. Ako'y bumabagsak, kamay nyo ay laging nariyan. Jesus, lubos kayong minamahal. Jesus, lubos kayong Jesus, lubos kayong minamahal. Sabihin natin, mga kapatid, Jesus, lubos kayong minamahal. Sorry po pagkakataon, sabihin natin, hallelujah. Jesus, lubos kayong minamahal. Hallelujah. Hallelujah.
hallelujah. Salamat po, O Diyos, hallelujah. Dahil ang biyaya nyo, Panginoon, O Diyos, ay laging sapat sa amin naming Ama. Hallelujah. Dakilain kayo, purihin kayo sa umagang ito, Panginoon. Napakadakila nyo sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat, O Diyos, dahil patuloy po namin nararanasan, Panginoon, ang inyong biyaya at habag sa bawat sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil lagi kang nariyan sa amin, Panginoon. O kaya't kayo po ay palagi naming paglilingkuran, lagi namin susundin ang inyong kalooban namin, Ama. Hallelujah, at mamahalin namin kayo dahil una nyo kaming minahal namin, Ama. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay makapag-aaralan yung mga salita. Hallelujah, hallelujah. Hayaan nyo nga po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, na ang inyong kalooban at ang inyong nais, Panginoon, ang inyong pong ipabatid sa bawat sa amin, aming Ama. Hallelujah, Jesus. Hayaan nyo nga po, Panginoon, sa pagsisimula ng panibagong araw na ito, Panginoon, ay hallelujah, maunahin namin ang inyong kaharian, unahin namin kayo, Panginoon, bago ang lahat, O Diyos. Kaya marami po salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita na aming pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito, O Diyos. Maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po lahat ng inyong mga anak, Panginoon. Purihin kayo, parangalan kayo. Hallelujah. Ito po, O Diyos, ang aming samang dalangin. Naroon po sa salamat sa pangalan ng Jesus na lahat po ng anak ko, Diyos. Magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. Ayan, salamat po sa Panginoon at talagang sa biyaya ng Diyos ay tayo ay nakapagpapatuloy, mga kapatid. Sabi nga dun sa ating inawit ay biyaya nyo't habag sa amin. Hallelujah. Talagang ganun ang Diyos po, mga kapatid. Yung biyaya ng Panginoon ay talagang nananagana sa kanyang mga anak, nananagana sa kanyang mga lingkod at laging sapat. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Lucas. Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. O sa English po ay Luke, no? Matthew, Mark, Luke. So pangatlo po na tawag dito, pangatlo pong book sa Bagong Tipan po, yung Luke. So Luke chapter 10 verse 38 hanggang 42. Ganito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Sa title po ay ganito: Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. So sa 38 po, sabi rito, verse 38, nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at numating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Verse 40, pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin ninyo naman po sa kanya na tulungan ako sa paghahanda. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan, at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha ito sa kanya. Yan po, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. So may dalawa po tayong pag-aaralan ngayong umagang ito. Purihin ng Diyos. Ang buhay ni Marta at ang buhay ni Maria. At ito po ay sumisimbolo sa mga Kristiyano. Okay? Ito po ay sumisimbolo sa mga lingkod ng Diyos. At may paalala po sa atin ng Panginoon. Mayroon daw pong mabuting bagay, no? Sabi rito ay
Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Mas mabuti daw po yung ginagawa ni Maria. Ayan po. So pag-aaralan po natin 'yan. So pag-aralan muna natin ang buhay ni Marta. Hallelujah. At yun nga po ang sinabi kanina doon sa ating binasa na ang Panginoong Hesus ay pumunta roon sa Nayon, doon sa lugar ni na Marta at Maria, at at malugod na tinanggap ni Marta ang Panginoong Hesus kasama yung mga alagad. So tinanggap ni Marta ang Panginoong Hesus kasama ng mga alagad at pinapasok sa kanilang tahanan. At itong si Marta, mga kapatid, ay naging abala. Hallelujah. Naging abala siya sa paghahanda doon sa mga bisita. No? Sabi nga po, ang mga Pilipino daw ay talagang hospitality kapag may mga hospitable, no? Kapag daw po may mga bisita ay talagang niluluto yung pinakamasarap na pagkain. Nilalabas yung mga special na mga gamit, no? Katulad ng mga kutsara, katulad ng mga tinidor, mga gamit sa pantulog. Yan po ay lahat ay special dun sa mga bisita. Kasi nga po tayo ay hospitable po tayo, mga kapatid, yung mga Pilipino. Talagang gusto po natin na sila ay mabigyan ng pabor para wala silang masabi doon sa pinuntahan nila. At ganun po ang nangyari kay Marta. At talagang siya po ay abalang-abala sa pagre-ready, abalang-abala sa pagluluto, at talagang nakaramdam po siya ng pagod, mga kapatid. Nakaramdam po ito ng pagod si Marta. At siya po ay, ito po, sabi ko nga po sa inyo, sila po ay pawang mga mananampalataya na po. Pawang mga believer na po itong mga ito, si Marta at si Maria. At talagang naroon yung puso ni Marta na paghandaan ng Panginoong Hesus, asikasuhin sila, at talagang kaya siya busy, pagod na pagod, sinusulo niya lahat. Hallelujah. Minsan tayong mga anak ng Diyos ay akala natin ay nalulugod ang Panginoon sa ganung bagay. Kaya ang gagawin natin lahat. Ako ito, ako iyan, lahat ay gagawin mo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman talagang makakaranas tayo ng pagod. Pero mga kapatid, hindi masama yung tawag dito, yung paglingkuran, yung mga pastor, paglingkuran yung mga manggagawa, no, ipaghanda sila ng mga pagkain. Hindi po masama yun. Hindi ko po sinasabi na wag ninyong gawin 'yan. Kasi hindi nalulugod ang Panginoon diyan. Hindi po, ang ibig sabihin ko po ay itong si Marta ay talagang naging abala. Naging abala po siya doon. So, ibig sabihin, nakapokus po siya doon lamang sa kung ano yung nakikita niya. Literally. Ito may mga bisita ako, kailangan kong paghandaan, kailangan kong walang masabi sila, kaya kinakailangan kong ibigay yung dapat kong ibigay na mabuting bagay para sa kanila. Mabuti din po yung ginawa ni Marta. Kaya lamang ay nasubrahan. Ayun po. Mabuti rin po yung ginawa ni Marta. Kaya lamang, ang sabi nga po ng Panginoong Hesus ay mayroong mas mabuting bagay na dapat tayong ginagawa na mga lingkod ng Diyos at anak ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito po isang paalala sa atin ng Panginoon na tayo ay minsan busy tayo sa lahat ng bagay. Nabibisi na ba tayo sa ibang bagay, hindi sa paglilingkod sa ating Panginoon? Nabibisi na po ba tayo sa mga bagay na mayroon tayo? Hallelujah. Nabibisi na po ba tayo at hindi na tayo nakakaatin ng Bible study, hindi na tayo nakakaatin ng prayer meeting o nakakapanood sa live ng Bible study, prayer meeting at Sunday o Friday worship service? Hindi na tayo nakakaatin? Ay yun na po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo po ay wag nating kalimutan, no? Ang sabi roon sa Hebrews chapter 10 verse 25 na may mga gumagawa na, no? Marami nang gumagawa ng mga bagay na ito. Sabi riyan ng Hebrews chapter 10 verse 25, no? Basahin po natin, mga kapatid.
maano natin. Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi rito 10:25. Basahin ko mga kapatid. Ang sabi po rito sa 25, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Ayan, sabi rito, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon. Ano po ba yung pagtitipon? Yung mga pag-attend sa Bible study, pag-attend sa prayer meeting, pag-attend sa Sunday service o Friday service kapag ka nasa Middle East. Hallelujah. Yun po yung mga mabuting bagay na dapat nating ginagawa. At ang sabi rito ay sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayon nalalapit na ang huling araw. Ayan mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng paalala. Marahil ang iba ay talagang nabibisi na sa pag-online. Ayan na. Yan kasi yung patok ngayon yung pag-online ng mga product, pag-online ng mga pagbebenta online, kasi sabi nga po kapag daw hindi ka, yung business mo ay hindi naka-online, ay hindi ka patok. Kaya nabibisi na po ba tayo sa mga pagpo-post ng mga product natin? Hindi po masamang gawin yon. Hindi po masama na magbenta through online. Ang masama po ay doon na tayo nakapokus, no? Doon na naka-tune up o naka-tune in yung ating isipan na halos doon na lang umiikot yung buhay natin. Yun po ang nais ng Panginoon ipaalala sa atin, na kung doon tayo nakapokus sa mga bagay na yon, aba, ito na po yung pagkakataon natin para tayo po ay magising na sa ganong pagkakataon na abalang-abala na po tayo. Baka sabihin sa atin ng Panginoon yung katulad ng sinabi niya kay Marta, na Marta, Marta, abalang-abala ka at sabi rito, abalang-abala ka sa maraming bagay. Sabi rito ng Panginoon, no, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. No, hindi daw mapalagay at abalang-abala sa maraming bagay. Kaya mga kapatid, hallelujah. Sabi ko nga po sa inyo kanina, marami na pong busy sa pag-online. Hindi po masama mag-online. Ang masama, mabusy ka na, ma-focus ka na doon sa ginagawa mo. Sa halip ay mag-focus tayo na tayo ay magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Magamit tayo ng Panginoon sa kanyang ubasan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, nawa ay isang paalala sa atin ito ng Panginoon na tayo ay kinakailangan ay gawin natin yung mas mabuting bagay, mga kapatid. Gawin natin yung mas mabuting bagay dahil lahat ng bagay na pangailangan natin ay pawang idaragdag sa atin ng Panginoon. Ang sabi po doon sa Matthew chapter 6 verse 33, basahin po natin. Matthew chapter 6 verse 33. Hallelujah. Basahin natin mga kapatid para talagang yun yung sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi po rito ay, sa halip unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Lahat daw po ng pangangailangan ng mga ng natin, ng mga anak ng Diyos, ay ibibigay ng ating Ama. Kung ano daw po, ang sabi ron ay uunahin daw natin ang kanyang kaharian at unahin natin na mapabilang sa kanyang kaharian at pagsunod sa kanyang kalooban. Ayun po ang unang dapat na ginagawa natin, na tayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Yun po ay nangyari na nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, at masunod po ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Hallelujah. At ang sabi ron, lahat daw ng pangangailangan natin, pawang idaragdag na sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Ang tanong mga kapatid, nasa kalooban ba tayo ng ating Ama? Nasa kalooban ba tayo ng Diyos yung ginagawa natin, mga kapatid? Hallelujah. Kaya kinakailangan talagang tayo ay manalangin. Kinakailangan mga kapatid na idulog natin lahat ng bagay na gagawin natin sa ating Panginoon. Dahil kung hindi ang kalooban ng Panginoon ay talagang imbis na idaragdag yung mga pangailangan nyo, ay baka talagang mawalan pa kayo, mga kapatid.
Kaya ang mas mabuting bagay ay sumunod tayo sa kalooban ng ating Ama. Sumunod tayo sa kalooban ng ating Diyos. Yung tayo magpagamit sa kanyang ubasan, tayo ay maglingkod sa ating Diyos. Hallelujah. At mga kapatid, ito na yung huling panahon. Maglingkod na talaga tayo ng todo-todo sa ating Panginoon. Ibigin na talaga natin yung todo-todo na paglilingkod sa ating Panginoon. At huwag tayo mabisi sa ibang bagay, mga kapatid. Huwag tayo mabisi. No? Huwag tayo mag-focus dun sa panglupa lamang, mga kapatid. Hallelujah. Mga panlupang bagay ay huwag nating pakapukusan. Hallelujah. Dahil lahat ng pangangailangan natin ay pawang idaragdag ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Talagang pinapaalala sa atin ng Diyos. Kung may mga trabaho tayo, wag natin i-focus yung sarili natin sa trabaho lang. Hindi na tayo nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi na tayo nakakatayo sa gawain sa Panginoon. Hallelujah. At sasabihin natin, lagi tayong pagod dahil sa trabaho. Ay, yun na po yung ibig sabihin nun. Na tayo nakapokus na doon lamang sa trabaho mo, sa trabaho natin. Wala na tayong time para sa Panginoon. Sabi nga, tira-tira na lang yung nasa Panginoon. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Dapat unahin natin ang sa Panginoon. Yun po ang nais ng Diyos na ipaalala sa bawat isa sa atin. Na katulad ni Marta, na abalang-abala sa lahat ng bagay. At napagod po siya, mga kapatid. Take note, napagod po siya, mga kapatid. Kaya ang sinabi niya sa Panginoong Hesus ay hindi... pwede nyo ba, sabi rito ni Marta sa Panginoong Hesus, sa 40, pero sige, akit tayo sa 39. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa tinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid ko? No, sinabi ni Marta. Kasi napagod na eh. Nakaramdam na ng pagod si Marta, mga kapatid. Sa pagre-ready niya, sa paghahanda niya, napagod siya. Kaya ngayon, ang sabi niya sa Panginoong Hesus, wala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan si Maria sa paanan nyo at nakatingin lang sa inyo, nakikinig lang? Pwede nyo po ba na sabihan nyo nga ho yan si Marta, si Maria na tulungan naman ako? No, napagod na. Kaya mga kapatid, kapag hindi tayo nakapokus sa gawain sa Panginoon, mapapagod po tayo, mga kapatid. Mapapagod tayo hanggang sa dumating na yung punto na sabihin natin na hindi na natin kasama ang Panginoon dahil pinabayaan na tayo ng Panginoon. Hindi po. May mga consequences yan, mga kapatid. Kapag hindi natin sinunod yung kalooban ng Panginoon, kapag hindi natin sinunod yung kalooban ng Diyos at yung pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung ano man yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon sa kanyang gawain, iba't iba po ang pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa kanyang gawain. At kapag hindi po natin yung ginampanan, mga kapatid, may mga consequences po yan, mga kapatid. Kaya wag natin sisihin ang Panginoon sa mga nangyayari sa ating buhay. Hallelujah. Dahil may mga consequences po yan. Kung hindi tayo sumusunod sa kalooban sa ating Panginoon, hindi tayo nagpe-perform ng ayon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon, may mga consequences po yan, mga kapatid. Hallelujah. At yun na nga po, yun yung buhay ni Marta. At doon naman tayo sa buhay ni Maria. So ang ginawa lang ni Maria ay simpleng bagay lang, mga kapatid. Hindi mapapagod si Maria doon sa kanyang ginawa. Ano ang ginawa ni Maria? Pagdating ng Panginoong Hesus, ay naupo siya doon sa paanan ng Panginoong Hesus at nakikinig lang. Kuya-kuya-koy, relax lang siya at nakikinig ng salita ng Diyos. No, marahil ganun yung ginagawa niya, na relax lang siya at gaganyan-ganyan siya, tutungga-tungga yung kanyang katawan at wala siyang iniisip na anong bagay kasi nakapokus siya sa Panginoong Hesus. Nakapokus siya dun sa sasabihin ng ating Panginoong Hesus. Lagi siyang handa na tumanggap ng panibagong bagay sa Panginoong Hesus. Dun sa maririnig niya na salita ng Diyos ay talagang excited siya na marinig niya mula sa Panginoong Hesus. Kaya talagang focus siya sa Panginoong Hesus. Nakapokus siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang pakikinig po ay doon nagsisimula ang pananampalataya ng bawat isa. Hallelujah. Doon po nagsisimula, ang sabi po sa salita ng Diyos, na ang pakikinig ay doon nagsisimula
ang pananampalataya. Kaya talagang si Maria ay talagang nakapokus sa Panginoong Hesus. Kapag kasi nakapokus ka sa Panginoong Hesus, may mga ang tawag dito, may mga bagay na gumagawa man ng kaaway para tanggalin yung pagkapokus mo sa Panginoon ay hindi mo napapansin. Kasi talagang ang nandun ka, nakapokus ka sa Panginoon. Anong sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 2 na look unto Jesus, the author and the finisher of our perfector. Sabi rito sa Hebrews chapter 12 verse 5. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi po rito, Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Sabi rito, ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng ating pananampalataya. No? Ituon lang daw po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ituon natin ang ating paglilingkod sa Panginoon dahil siya ang sandigan ng ating pananampalataya. Hallelujah. At ang sabi pa rito, mula sa simula hanggang sa katapusan. Siya daw po ang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Kaya mga kapatid, look unto Jesus. Laging i-focus natin yung pananampalataya natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating pinagdaraanan right now, mga kapatid, I'm telling you, hallelujah, na i-focus natin yung ating pananampalataya, i-focus natin yung ating paglilingkod, i-focus natin na tayo ay gamitin ng Panginoon sa kanyang kapurihan, sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah. At lahat ng mga pangailangan natin, pawang idaragdag ng ating Panginoon. Talagang napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, sa ating buhay. Sabi ko nga po sa mga kapatid na talagang mabuti ang Diyos. Kasi talagang ako mismo ay talagang tinulungan ng Panginoon, mga kapatid, na nakaranas nung ako'y pumunta rito sa UAE, sa United Arab Emirates, sa Abu Dhabi, ay ang sweldo ko po, mga kapatid, ay talagang maliit lang po yung sweldo ko. Pero talagang nandoon yung tinuruan ako ng Panginoon step by step na mag-focus sa kanyang gawain, mag-focus sa kung ano man yung pagkakatawag sa akin ng Panginoon at sumunod sa kalooban ng Diyos. At talagang mamamangha ka. Sabi nga dun sa awit ay mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Talagang nakakamangha yung pagkilos ng Diyos, nakakamangha yung paggawa ng Diyos kapag naroon tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kapag nandun tayo nakapokus sa paglilingkod natin sa Panginoon, nakapokus tayo doon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon at tayo ay hindi nagpapakabisi sa mga makamundong bagay, bagkus tayo ay nakapokus nga po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya sabi po ng Panginoon kay Marta ay, ang sabi rito sa verse 40, ngunit isang bagay lang ang kailangan. Isang bagay daw po ang kailangan, mga kapatid. Take note natin to, mga kapatid. Lagi ko po sinasabi to sa mga kapatiran kapag ka nagtuturo ako. Take note. Kaya siguro sa isip nila, ayan na si Pastor, take note. Ganun po, mga kapatid. Pero masambuting bagay po yun na maalala natin na mayroong nagsasabi ng ganitong bagay na ika nga po ay markingan natin, i-take note natin itong bagay na ito. Sabi rito sa 42, Lucas chapter 10 verse 42, ngunit isang bagay lang ang kailangan. Isang bagay lang ang kailangan, mga kapatid. Hallelujah. Isang bagay lang kailangan. Hindi kailangan ng 2 bagay, hindi kailangan ng 3 bagay, 10 bagay. Hindi po. Isang bagay lang ang nais ng Panginoon na gawin natin. At ito po yun, mga kapatid, yung ginawa ni Maria, yung pong pinag-aaralan natin kanina. Ang sabi rito, at ito ang pinili ni Maria. Ano po ba ang pinili ni Maria? Na makinig ng salita ng Diyos, maupo sa harapan ng Panginoon at makinig sa sinasabi ng Panginoon, makinig sa salita ng Diyos at nakapokus po siya, mga kapatid. Nakapokus siya sa ating Panginoon. Hallelujah. Nakapokus siya, nakatune in siya, nakatune up siya sa Panginoon lamang.
Kaya yung sinasabi nga po ng Hebrews chapter 10 verse 12, ganun po ang ginawa ni Maria. Nakapokus lang siya, nakatingin siya sa Panginoon. Hallelujah. Kaya ano man ang pagdaanan niya, ano man ang pagsubok na pagdaanan niya, may mga bagyo man yan, may mga dilubyo man yan, ay talagang nagpatuloy po sa paglilingkod si Maria, mga kapatid. Dahil ang nakikita niya ay yung mabuting bagay, yung tulong ng Panginoon sa kanyang buhay, yung mamamangha ka sa pagkilos ng Diyos, mamamangha ka sa gagawin ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Kaya salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ito po yung mabuting bagay na dapat nating gawin. Hallelujah. At sabi rito, mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa Kanya. Mabuting bagay po yung ginawa ni Maria. At yun po ang gawin natin, mga kapatid. Yun po ang gawin natin, yung katulad ng ginawa ni Maria. Hallelujah. Yung tayo nakapokus sa Panginoon, tayo ay naka-tune up, naka-tune in sa Panginoon, at tayo ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kapag kasi nakapokus tayo sa Panginoon, masusunod natin yung kalooban ng ating Panginoon. Magagawa natin yung kalooban ng Diyos, at masusunod natin kung ano yung pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Purihin ang Panginoon. At tayo po ay tapos na sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin po kayo, aming Ama. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, na patuloy namin kayong naparangalan sa bawat buhay namin. Hayaan nyo nga po, O Diyos, ang inyong mga salitang ito na aming napag-aralan, Panginoon, ay O Diyos, ay ito po, Panginoon, tumimo sa bawat puso po namin, Panginoon, at patuloy nyo po kaming turuan, at patuloy nyo po kaming palaguin, Banal na Espiritu. Hayaan nyo nga po, Panginoon, ang inyong mga salitang ito, Panginoon, ay ito po, O Diyos, ay maging isang instrumento, Panginoon, na kami lalo, O Diyos, na magamit nyo sa inyong kapurihan, magamit nyo, O Diyos, sa inyong ubasan, Panginoon, sa kaluluwalhati ng inyong pangalan, aming Ama. Kaya maraming pong salamat. Pagpalain nyo po, O Diyos, ang mga nakinig ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. At patuloy po kayong magbigay sa amin, Panginoon, ng mga bagay, O Diyos, na hindi pa po namin nararanasan sa inyo, Panginoon. Tulad po dun sa awit na sinabi, mamamangha kami, Panginoon, sa angking nyong kagandahan. Hallelujah. Mamamangha kami, Panginoon, sa inyong gagawin sa aming buhay. Kung kami, O Diyos, ay susunod na katulad ni Maria, o yung gagawin namin katulad ni Maria, yung mabuting bagay, isa lang yung mabuting bagay, Panginoon, yung ginawa ni Maria. At tulungan nyo nga po kami, aming Ama, na magawa po namin yung ginawa ni Maria, yung pong maupo at makinig sa inyong salita, at pumokos sa inyong gawain. Hayaan nyo nga po sa biyaya nyo habag, Panginoon, ay lagi namin masunod na inyong kalooban, Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at kayo mga parangalan sa aming buhay. Maraming po salamat. Purihin kayo, aming Ama. To God be the glory. To God be the glory. Salamat po. Ito po, O Diyos, na nagkakaisa namin dalangin. Mayroon po salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa, mga kapatid. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah.